Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ami from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin iyong January 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto nyo, na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin. All the details para sa personal reading is in description below. This is a general reading, Kabayan Cancer, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaaring ito is a vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, tawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, marami kayong energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo at hindi nangyari, ibig sabihin, hindi nyo energy ang nakukuha natin. Pag hindi nyo alam ang general reading at ang vice versa, paki-research na lang din sa Google para hindi rin kayo maligaw sa ating reading. Para kay Cancer, January 2025. Okay, so nakita ko sa'yo dito is may mga i-imaginein ka raw this January 2020, may mga illusioning or pag-alis or letting go or pagtakas sa isang sitwasyon mo this 2025. Ano, may mga ililet go ka siguro or tatakas ka sa isang sitwasyon o aalisan mo yung isang sitwasyon. No? Yan. Nagkakaroon ng subconscious. Yung iba sa inyo, may mga i-dream daw kayo this. Yan, magkakaroon na kayo ng dreaming something. No, this January. And handito rin, sinasabi rin dito na may mga sudden inspiration ka this time, mga siguro yung dreams mo, di ba? Baka may mga illusion ka, i-dreams ka ngayon na handoon na yun, no? May mga illusion. Handito rin yung pagbabago sa iyong buhay. Maaring mas more kang magiging intuitive, mas more kang magiging yung instinct mo, mas mag-enlighten, no? Iba dito, have a psychic abilities, sa nakikita ko sa inyo. Medyo mag-meditate kayo para mas lalo siyang mag-active. You need to trust to your intuition din sa nakikita ko dito, no? Dahil iyon ay nakakatulong sa inyo sa path na tatahakin nyo this time. And then, syempre, handito rin is magkakaroon mga communication, no? Or you will receive a news message or information with someone, no? Nakikita ko dito. And magkakaroon ng mga pagbabago sa'yo this time. Marami ka nang babaguhin. Actually, baka nga may mga ile-let go ka na, baka may lalayasan ka na, ganyan. Baka alisan mo na, yung mga ganyan, no? Sa nakita ko to. Kasi magkakaroon na siya ng transformation this time, eh. Marami may mga thinking or may mga may isip ka rin daw sa nakaraan mo dito. Mas more kang, maging intellect this time. Sa nakita ko to. Ay, syempre, di ba? We have the information. Yan, maaring nahandito na rin sa iyo na you will get some information na makakapagpatulong o makakatulong sa iyo, no, sa iyong path this time by the 2025. And pressure with a close friend. May tao dito na maaring pupurihin ka, maaring kaibigan mo, ganyan, or malapit sa puso mo. Yes, nagkakaroon ng mga broken ring or mga parting way ng either a romance or a business na nakita ko to. Baka eto na rin yung sinasabi dito na pag-alis, pag-letting go, or pagtakas sa isang sitwasyon mo, either to your job, either to a relationship, o na, kasi maaring nahandun yung mga promises, maari sa in a romance, diba? Mga promises na hindi naman naging totoo, o kaya sa trabaho mo na maaring aalis ka na, kung saan man iyan, no, sa nakikita ko dito. Na maaring itong taon na to is maaring makatulong sa'yo to let go something. Maaring gano'n, no? Or maaring din na mas may malalaman kang isang information na ito ang kalalabasan, no? Sa nakita ko dito. Kung ano man yan. If feeling tied down or frustrated, ayan, I have the yoke na hindi ka na sa sitwasyon mo na magkakaroon ka na ng mga frustration talaga sa buhay mo, no? Na maaring kalabasan talaga is to letting go or umalis ka dun sa sitwasyon. Casket. Yan, may mga mag-i-end na talaga na isang sitwasyon sa buhay mo. Pero yung iba dito is medyo kahit na nagkakaroon ng
I hope, no? I hope makapag-move on kayo kasi nandito yung sitwasyon na hindi kayo makakapag-desisyon. May mga part ng buhay nyo this January 2025 na hindi kayo makaka-totally decision sa buhay mo. Maaring iba sa inyo is you have to carry courage, no? Nandito yung kung kayo is aalis man o magle-let go sa isang sitwasyon mo sa buhay mo, no? Nakikita ko na maaring dadalhin mo pa rin siya hanggang sa iyong tatahaking buhay o tatahaking destination, no? Andito pa rin si Shark, yan, no? Maaring may mga ingat kayo when it comes to a material loss or wealth, no? Sa nakikita ko dito. Maaring may mga sitwasyon na hindi naging maganda in the past na maaring hanggang ngayon is bit-bit mo pa yun, no? Sa nakita ko dito. Maaring madidreams mo you're thinking the past sa iba sa inyo. Para kay Cancer, January 2025. Okay. Someone spying, no? So, nakikita ko sa inyo, Cancer. January 20, hindi ko gusto yung card, yung ano ko. January 2025 para kay Cancer. Sana magkaroon na maganda. Well, nasa sa inyo kasi to, no? Yung movement nyo. Kumbaga, yung energy nyo kasi nahihigop nito. Kaya nasa sa inyo ang desisyon ng pagbabago ng ating reading. Keep fighting, ano, sa nakikita ko dito. Don't wait. Kailangan mo na ngayon is may mga ikat. And syempre, sinasabi dito na the fool, you need to reset. Sarili, magkakaroon ng resetting sa iba and you are starting to create again yourself. Sa nakikita ko sa inyo dito, no, handito na kayo sa inyong panimula. Maaring magbabalik kayo from the zero, ganyan. May mga ilelet ko kayo, no, sa iba sa inyo. Magkakaroon ng pagkikita ng isang malapit sa puso by the 2 days, 2 weeks, or 2 months, no? Nangyari na or mangyayari pa lang. So, nakikita ko to. And syempre, dito sa nakita ko sa iyo dito is magkakaroon ng another beautiful together ng iyong buhay, no? Either to your family, to your relationship, or to your work. Sa nakikita ko dito. Handito na rin yung situation mo. Syempre, you have a wish come true na gusto mong makamtan, no? By this January 2025 din sa iba sa inyo. Yes, nagkaroon sa iba sa inyo ng mga pagkikita with comes to your family. Ganyan, na rin nagkakaroon ng reunion, nagkakaroon ng mga celebration, may union, may getting together. Maaari magkakaibigan, pamilya man yan, o ano man yan, no? Sa nakikita ko dito. And nandito rin yung situation mo na may gusto kang gawin na isang sitwasyon sa buhay mo. Kasi you want to focus yourself, no? You want to focus yourself. Nandito na yung you want to give an hard work or you want to give an effort sa isang sitwasyon kasi you want peace, no? Sa nakikita ko to. Pero, handito ka pa rin sa, dito ka talaga sa the will, no? Handito ka sa medyo nalilito ka ata, no? Nandito ka sa sitwasyon mo sa kasi na medyo may mga desisyon ka na nagkakaroon ka ng choices or nagkakaroon ng difficult decision in your life this time sa nakikita ko sa dito. Use your mind and intellect, ang sinasabi nga dito, tulad ng sinabi ko kanina, di ba? Yun ang pinaka-the best sa lahat, no? Face your fear, sa nakikita ko dito. It's time to decide, no? It's time to decide and we need to use our head when making a decision this time. We need to follow our heart in a good way sa nakikita ko ito. Nagkakaroon naman sa iyo ng mga creative idea na kailangan mong i-follow na lang iyon, no? Kasi in a good naman. Kasi we have the wheel of fortune, di ba? Sa nakikita ko dito. You need to keep fighting din sa nakikita ko dito. Tandaan mo, you are the survivor, no? Wag kang susuko. Kahit nagkakaroon ka naman ng deep wound or you have a battle na sinuong in a 2024, we need to keep fighting to reach our goal, no? So nakikita ko ito, resetting. Kailangan natin is time to resetting. Kailangan dito is maging totoo na tayo sa sarili natin and kailangan natin ng strength to decide dito sa sitwasyon.
Dalawa na yung 9 mo. There's a happiness and joy ako na nakikita sa iyo, no? Nandito ka sa sitwasyon mo na yung iba siguro handun talaga yung sadness, ano, sa nakikita ko to, handin yung situation na siguro sa work you feel alone, handun yung sitwasyon na maaaring nagkakaroon kayo ng mga conflict o hindi pagkakasundo, no, sa nakikita ko dito, handun yung situation na tingin nila sa'yo is akakompetensya, no? Competition ang nakikita ko dito. Magkakaroon din dito na this January, hindi ko alam kung nangyari na sa iba, this January is magkakaroon siguro ng a work or a family, ako nakikita dito na maaring hindi kayo magkasundo. Maaring pagising mo pa lang sa umaga, mairita ka na sa isang tao. Yung ngayon, maiinis ka lang, ganyan. O kaya may mga argument, malaki man o maliit yan, no? Magkakaroon ng mga battle man yan, o baka makakita ka ng battle. Sana walang mag-away, no? Sana walang mag-away when it comes to money, when it comes to territorial, or when it comes to parang ano, basta wag sana, no? Kasi nakita ko to is may mataas ang ego na ayaw niya rin din magpatalo, no? Sa nakikita ko dito. Maaring sa relasyon mo, ganyan, o sa family to relationship, or sa work, sa nakita ko dito, no? This January is magkakaroon na ganun. Makakaramdam ka raw ng sadness, o magkakaramdam ka na you feel alone sa nakikita ko dito by this January 2025 sa nakita ko to. Hindi yung sitwasyon na parang you're doing your best and effort sa isang sitwasyon pero hindi nila nakikita na nasasaktan ka na. Alam mo yun? Hindi nila nakikita na you're in a pain situation. Parang hando lang sila sa sitwasyon nila na kasi matataas yung ego. Siyempre mataas yung ego. Wala silang pakialam kung masaktan ka or hindi. Andito sila sa sitwasyon na iyon, no? Karelasyon mo yan, pamilya mo yan, o sa kasamahan mo, sa trabaho, or maaring kapatid mo rin, no? Sa nakita ko sa iba sa inyo. Natin nagkakaroon ng mga hardship or maaring magkakaroon ka ng isang problema when it comes to money sa nakikita ko dito, no? Sana wala, no? Sana wala naman mag-away-away na or magtalo when it comes to money. May mga iba sa inyo is there's a financial hardship sa nakikita ko dito. Or sa work din, medyo handin yung nakikita ko na medyo parang hirap ka sa work sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, by this January, hindi ko alam kung ikaw or malapit sa puso mo, maaring a part of the family, maaring ikaw a part of the family is maaring may sakit sa nakita ko, or ikaw din or malapit sa puso mo na maaring makaramdam ka ng sakit ng ulo, sakit ng paa. Hindi ko lang alam kung may napilay or ganyan, no, sa nakita ko ito. I hope wala sa nakita ko dito. Pero we have the sun naman kasi, no, sa nakita ko ito. May mga kasiyahan naman. Kumbaga, there's a recovery naman ako na nakikita sa iyo. After na mga pain and hardship ako nakikita sa iyo, magkakaroon ng isang kasiyahan, no? Ako nakikita ito. Kasi nagkakaroon ka na ng enlightenment this time. I hope kasi talagang andito si the sun and the full. I hope magkaroon ka ng beginning talaga, no? I-push forward mo yung beginning mo, no? You need to withdraw or you need to chase your dreams sa nakita ko, or you need to escape or you need to walk away sa isang sitwasyon mo na hindi ka masaya, ano? Sa nakita ko to. Kasi andito kasi sitwasyon mo siguro na nakaramdam ka na parang nagkakaroon ka ng disappointment, ganyan. Karoon ka ng feeling mo may kulang. Kahit nahandun ka, bakit parang ang kulang? Parang siguro ibinigay mo yung best mo and binibigay mo naman yung hard work mo doon, pero hindi, yun nga, like I told kanina na hindi nila na-appreciate yun, no, sa nakita ko. And then nga, may sinasabi rin dito na may mga dapat kang i-let go sa buhay mo this time para ma-achieve mo talaga si the sun and the full, no, sa nakikita ko dito.
tanongin mo rin yung sarili mo kung ano talaga yung makapagbibigay sa'yo ng fulfillment, joy, and happiness sa buhay mo para mas maintindihan mo kung ano yung gusto mong tahakin sa buhay mo. Iba sa inyo siguro, andito na you're trying a new path sa buhay nyo, no? Or you need, kasi we have the full din kasi. Try and effort and hard work dun sa sitwasyon na yun. Umagahan dito ka kasi kay Will, no? Sa nakita ko dito. Yung iba nahandyan. Yung iba, maybe there's an ending. Yung nakikita. Tapos na po to. Sa ngayon nakikita ko sa'yo is medyo naghahanap ka ata ng tamang direction sa buhay mo, no? Hindi paghahanap ng inyong direction sa buhay mo. Yes, doon naging weak ka, kumbaga, no? Naging weak ka, hindi yung maaring pinagdudahan ka sa kakayahan mo or ikaw mismo, no? Nakita ko dito. Minsan, handun kasi sitwasyon mo na parang pakiramdam mo hindi ka sapat. Yung parang hindi yung lack of confidence mo sa sarili mo, parang yung feeling mo na kung nasaan ka man ngayon, sa nakikita ko sa ito, you're doing yung hard work lang. Parang wala doon yung feeling mo eh. Hindi ko na nakikita yung nararamdaman mo is nahandoon pa sa sitwasyon mo na meron ka ngayon, no? Kaya sinasabi rin talaga dito ni universe na it's time to make a new beginning sa buhay mo, no? Mag-start ka ng fresh start. It's time na kumawala ka sa isang sitwasyon mo na medyo nahihirapan ka, no? Kasi hindi ko na nakikita yung feelings mo to. Yes, nagkaroon ng mga dreams na nagsha-shatter, nagkaroon ng sadness, nagkaroon ng mga unfulfillment, or this January 2025 talaga is magkakaroon ng unfulfillment situation. Mga dreams come true na hindi makakamtan, ganyan. May mga susubukan siguro kayo na hindi nyo makakamit this time. Nakakalungkot lang pero ang sinasabi dito na kailangan mong mag-start ng new beginning, no? Medyo weak ang nawawalan ka kasi ng tibay ng loob this time, no? Basta mag-give ng effort and hard work ka to start a new beginning sa buhay mo, no? Kailangan mo rin na alagaan yung sarili mo. May nakikita ako na tao na very weak ngayon this time. Maaring may sakit ka o nakakaramdam ka ng kahinaan or may tao na medyo mahina this time, no? You need to take care of yourself. Kailangan sa'yo is a balancing this time. And siyempre, handito rin yung alalahanin mo rin yung sarili mo, yung nararamdaman mo sa nakita ko, no? Maging open ka from the advice from others sa nakikita ko dito. Ng pinaka the best din sa lahat, no? This time is you need a balance or you need to be wise this time sa nakikita ko sa'yo dito. Kasi hindi yung sadness mo, hindi yung mga unfulfilled situation o hindi yung dreams shattered. Nagkaroon talaga ng mga dissatisfaction na nangyari sa buhay mo, no? May mga nag-backstab sa'yo, may mga hindi ka gusto talaga at may mga taong nagalit din siguro sa'yo na hindi rin maganda, no? Sa nakita ko to, alagaan mo yung sarili mo sa nakita ko dito, ha? Kailangan mo ngayon ng mental peace. Magbigay ng oras sa sarili mo, no? Maaring may tao na makapagbibigay sa'yo ng ng isang advice, no? Ako nakikita dito. Maaring may tao dito na bibigyan ka ng pagpapahalaga. Maaring may tao nakakausap sa'yo, no? Dito, sa nakita ko. And then, sa pag-uusap na yun, maaring makakaramdam ka ng peaceful mind sa nakikita ko sa tao na to. Kasi this person is a very kind person, no? Sa nakikita ko dito. Maaring isa itong tao na to na makapagbibigay sa'yo ng strong personality or siya yung isa sa tao na makapagbibigay sa'yo ng mental clarity to do right things sa buhay mo this time sa nakikita ko dito. So, ayan. Maaring ikaw or vice versa is may tutulong sa iyo, no? Sa nakikita ko or isang tao lang sa nakita ko. Maaring ikaw tutulungan mo yon or bibigyan mo siya ng advice or siya ang tutulong sa'yo sa nakikita ko dito. Yes, there's a new horizon. Focus to yourself, value yourself, and start a new horizon sa buhay mo, no? This time is a very, very good energy yun. Very, very good energy pa nasasabi ni ate, no? O, no, handito yung sitwasyon na
kailangan mo na napahalagahan at you need to trust more to your intuition sa nakikita ko dito. Iba sa inyo, no, maaring kayo is na, din yung faith nyo when it comes to God. Kayo rin yung tao na maaring you're a teacher, lawyer, healer, doktor, nurse, nagsisilbi kayo sa simbahan, servitude, alliance, tagapayo, or hindi yung situation na kayo is yung nagbibigay ng mga ng mga salita ng Diyos, parang ganun. Sa nakita ko, basta yung maraming tao siya, maring lawyer, ganyan, no? Nakapagbigay kayo o nakakapagpa-heal kayo ng tao, no, ng nararamdaman ng tao. Ganyan. Maring may tao dito na makapagbibigay sa iyo ng clarity, mental clarity, or makakapagbigay sa iyo o makapagpapabalik sa iyo ng iyong confident, no, sa nakikita ko dito. May devil ka. Ako naman, si devil na dito pa. Devil. The devil and the death. Oh, the devil and the death. Oh my God. Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, may tao. May taong natatakot. May tao na may malungkot. There's a bad news, ano? There's a bad news? Hindi ko alam kung the past yung nakikita ko, no? Siguro in the past, kasi may tao na nawala, no? May taong namatay. Ang nakita ko ito. I don't know if this is the past, pero may taong nawala o namatay sa nakita ko. And also, kasi nagkaroon siya ng sadness o nagkaroon ng bad news, no? May mga sitwasyon ako na nakita na you are trapped, no? Handito yung situation na napuprostrate ka. May mga unfulfillment situation ako na nakikita sa'yo. You are empty. There's a drain. May tao dito na walang nararamdaman sa'yo, or handin yung sitwasyon mo talaga in a place na wala na dun yung feelings mo. Kasi hindi ko nakita na masaya yung energy mo this time, no? Handin yung puro lungkot. Handin yung emotions. Handin yung, si iba sa inyo is parang discontento sa nasaan kayo. Sa nakita ko, you want a new beginning, or you want to move on, or to revert, or to change, or to let go something sa buhay mo. Pero ang nakikita ko sa'yo is natatakot ka, or handun talaga na hindi ka pa makapag-decision sa buhay mo, no? Handun yung mga obstacle na tinatahak mo this time sa nakikita ko sa inyo, no? And then also, sinasabi dito na maybe you give, or there's a person here na magbibigay sa iyo ng suporta, a mother figure, no? Maaring may kakausap sa iyo, or ikaw ang kakausap dito sa tao na to. Maaring bibigyan kanya ng advice or suporta dito sa nakita ko. Maaring papaliwanagan kanya sa mga dinaranas mo this time sa nakikita ko dito, no? Kasi you're in a choices situation kasi. Nagkakaroon ka ng choices to let go something or to end something in your life. So nakita ko ito. Medyo kailangan mo rin na magkaroon ng adjustment or magkaroon ng pagsasaayos or pagbabago this time. Renewal, kumbaga, no, sa nakikita ko dito. Pero nahihirapan ka ata to decide, no, na doon kasi yung situation mo na nagkakaroon ka ng isolation or nagkakaroon ka ng isolated situation this time. Huwag kang mag-focus sa sadness. Huwag kang mag-focus dun sa darkness, no? And dito kasi, iba kasi dito, nandun kasi situation mo na you are thinking if you want to crossroad, ganyan. Nandun kayo. Basta use your mind and intellect. Huwag kang mag-focus in a painful situation, or don't choose yung iyong painful na sitwasyon, no? Kasi hindi ka mag-growth doon. Kailangan mo talaga ng the full. Ang nakikita ko, i-cut mo yung mga bagay na dapat i-cut, i-end yung mga dapat na i-end, i-let go yung mga dapat i-let go.
this the time na magkaroon ka ng transition or pagpapasya sa buhay mo, no? I-close mo yung door na yon to open another door para by the 2025, no? Kailangan ngayon is a new life, a new start, or need ng ending ng isang sitwasyon sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Tingnan ko nga to. Oo. Ibig sabihin, kung may nawala man buhay is nagtapos na iyon, no? Sa nakikita ko dito. Eh, syempre, kung may nawala ng buhay in the past, sa nakikita ko dito, ang nakita ko, nasa in a peaceful situation na siya, no? Sa nakita ko ito. Tingnan natin. See the king. Have the magician, no? Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, Cancer, when it comes to money, kailangan mong pag-isipang maigi yung mga gagastusan mo. This time, sa nakikita ko sa iyo dito, kailangan mong pag-isipang gamitin mo yung utak mo kung gagastos ka rin lang, no? Sa nakikita ko dito. Why? Kasi ang nakikita ko sa iyo dito is maaring ikaw is ma-scam or maaring magkaroon ka ng mga credit na hindi mo mababayaran or maaring kung may mangungutang is hindi kanya mababayaran, no? Mag-ingat-ingat tayo when it comes to our money kasi nakikita ko na magkakaroon ka ng frustration when it comes to our money. We need to value our money and also yung sarili natin. Maaring may tao rin dito na hindi ka binavalue or may mga, basta mag-ingat ka kasi may scam ako na nakikita. May tao dito na ginagamit ka lang. May tao dito na nahandyan siya sa'yo kasi they using you. It's not because they value you. Hindi. Ginagamit ka niya dahil sa pangangailangan niya. Maaring nangungutang siya sa'yo or may naibibigay ka sa kanya or iniintindi mo lang siya sa buhay, no? Yan. Mag-ingat ka talaga as in. May tao na sakim or sarili niya lang ang iniisip niya dito sa sitwasyon. Huwag kang, gamitin mo yung utak mo talaga. May tao na aabusuduhin yung kabaitan mo, aabusuduhin yung tiwala, yan, no? Ingat ka lang din. Kailangan ngayon sa'yo is pagbabago, no? Kailangan is a revert talaga, no? Kailangan mo baguhin yung sarili mo sa nakita ko para hindi ka rin maloko. Maging wise ka. Diba sinabi ko naman sa iyo yun? Ay anak, ang cute matin na. Ang cute anak ko. Ano po yun? May travel kayo? Okay. Okay, magkakaroon ng mga magkakaroon ng mga celebration, cooperation, creativity, or gathering, no? O collaboration sa iba sa inyo. Maaring kayo is 4 or 3 or a family, ganyan sa nakikita ko dito. Yes, magkakaroon ng isang communication or pag-uusap or sa isang tao, no, na maaring may babalik or makikipag-usap sa'yo sa nakikita ko dito. No, tao na someone want to talk, someone ng reconciliation, someone gusto nang mag-getting over yung nararamdamang hirap, no, sa nakita. Kung may mga nag-away, maaring magkabate, maaring makipagbate sa'yo sa nakita ko dito. Andito rin yung situation na maaring may tao na mag-share siya ng problema niya sa'yo. Eto na ata to. Ingat kayo. Baka mag-share ng problema sa'yo, hindi magbayad, no? O kaya naman, kasi magja-jungling ka raw sa pera.
Mag-ingat ka basta gamitin mo yung utak mo, okay? Oo, yes, maybe you will jungling to money ang nakikita ko dito, 'no? Kumbaga, you need to trust more to your intuition, 'no, sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon ako na you need to let go, 'no? Kailangan unfinished ang sinasabi dito. Mayroon ako nakikita na maaring yung mga pain in the past is kung hindi pa ito na i-re-release, you need to release, 'no? Para kumbaga, sabi nga dito is, sinasabi ko rin dito kasi, end mo yung old version of you. I-change mo yung mga kailangan sa yung mga new decision, mga new sistema ng buhay, ganyan sa nakita ko dito. And also, finished unfinished nga ang sinasabi dito. Maaaring mga magtatapos ng mga painful situation sa buhay mo this time, marilis mo na yung mga anxiety, depression, or magkakaroon ng calm situation. Babalik na, at yung iba sa inyo, babalik na yung lakas ng loob eh. No? Kaso, is you need to try to make it control and balancing pa rin ang buhay mo ha, sa nakita ko dito ha. Kailangan ngayon is pagbabago sa'yo. Ito, magkakaroon ng recovery or acceptance sa iba or nagkakaroon ng healing or someone's want to heal ang nakikita ko dito kasi maaring kung ito is tao na babalik, naku po, nasa sayo na to. Okay? May mga sitwasyon na kailangan mo i-end. May mga sitwasyon na, siyempre, forgiveness na lang siguro. If you want na bumalik dun sa tao na yun, it's up to you. Nasa sa'yo yun. Di ba? Someone want ng forgiveness. Ganyan. Basta ingat kayo. Gamitin niyo yung utak niyo ha. Arigato namaste, God bless.